Aklat ng Mga Hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Doon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ika5 buwan ng ika19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem. Kapitan ng kanyang mga tanod, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Sion ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig, tungkol sa Sion yaong paksa ninyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang buhay pananampalataya natin sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Pinapakita sa atin ng Panginoon na mahalaga ang pakikipagtagpo natin sa Kanya na nagdudulot sa atin
ng paggaling, paghilom sa ating mga sugat, sa ating mga problema. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nakamamanghang pagtatagpo ni Jesus at ng isang ketongin. Sa panahon ni Jesus, ang mga may ketong ay di lang may sakit na pisikal, ito din ay tinuturing nilang parusa sa kasalanan sa Diyos na may kinalaman sa kanilang relihiyon. Binupukod at hinihiwalay sa madaming tao, namumuhay kasama ng kapwa nilang mga may ketong. Ang ketongin sa ebanghelyo ay nagpakita ng lakas ng loob ng kanyang tapang na isantabi niya ang mga balakid na ito sa mapangahas niyang paglapit kay Jesus. Nagpakita siya ng pananalig kay Jesus nang sabihin niya, "Kung nais niyo, magiging malinis ako." Tumugon si Jesus na isinintabi din ang balakid na nagpapahiwalay sa tao. Ito ang kanyang sarili, sa Diyos at sa komunidad. At siya'y hinipo ni Jesus. Sa dampi ng kanyang kamay, gumaling ang may ketong. Pansinin natin ang hiling ng may ketong kay Jesus. Sabi niya, "Kung nais ninyo, magiging malinis ako." Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi lang siya'y gumaling, kundi gumaling siya kung ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kapag nagdadasal tayo, mahalaga na sa huli ay sinasabi rin natin, "Mangyari nawa ang kalooban mo." Totoo, may mga kahilingan tayo. May mga nais tayong mangyari sa ating buhay. Pero ang mahalaga, kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Pinahayag natin kung ano ang totoong nais ng Diyos. Ang nais ba ng Diyos ay isang bagay na walang kinalaman sa pangangailangan natin? O ang kalooban ng Diyos ay bunga ng kanyang pagtingin at pangangalaga sa atin? Ang nais ng Diyos ay ating kalusugan, kabuuan, at puno ng buhay. Nais niyang malinis at maging dalisay tayo. Nais niya maging masaya ang sangkatauhan. Hinipo ni Jesus ang may ketong kahit na bawal ito sa batas. Sabi niya, "Oo, nais ko maging malinis ka." Kalooban ng Diyos na tayo'y malinis at gumaling. Nawala ang kanyang ketong pero nagbigay si Jesus ng instruction para tuluyan siyang gumaling. Ano ibig sabihin ng tuluyang gumaling? Ang mawala lang ba ang ketong? Maraming tao ang humihiling ng paghilom at biyaya sa Diyos. Pero ang grasya ng Diyos ay di lang tinatanggap, kailangan ito sumaatin, maging atin. At ang tunay na paggaling ng karamdaman ay di lang pagkawala ng sakit o kaya makuha mo kung ano yung hinihiling mo. Ang gumaling ay magkaroon ng malusog na buhay at malusog na pag-uugali. Dahil kung hindi magtatagal ang kanyang kalusugan. Sinabi ni Jesus sa tao na magpunta siya sa pari at mag-alay ayon sa batas. Sa madaling salita, hindi pa tapos ang kanyang paggaling kahit wala na siyang ketong. Kailangan niyang magsimula na mamuhay sa proseso ng may espiritualidad. Kapag lumabas tayo sa confession box, nakatanggap tayo ng communion, hindi tayo magpapatuloy ng paninira sa kapwa o babalik kaagad sa dating gawi. Mahalaga na pagyamanin natin ang biyayang natanggap natin ng kapatawaran at ng pakikisa sa Diyos, at huwag itapon sa dumi o sa babuyan muli ang mga ito, ang mga banal na bagay na ito. Ang maging malinis ay di one-time event lamang. Ito ay simula pa lang ng proseso na hindi natatapos. Sa buong buhay natin, kailangan natin angkinin kung ano ang nagpapagali, kung ano ang banal, at kung ano
ang pinakamalaga. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, wag nawa naming pagdudahan na nais mo kaming gumaling at maging malinis sa kabila ng kasamaang aming nagawa. Madaig nawa ang mga balakid na naghihiwalay sa amin, sa aming sarili, sa iyong kabutihan, at sa aming kapwa. Mapagyaman ng bagong buhay ang biyayang kabutihan na ibinigay mo sa amin at maging ganap ang aming paggaling. Ang lahat na ito'y iniling namin sa ngalan ng Anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.